Ang ating mundo ay puno ng kamangha-mangha. Maraming kwento tungkol sa mga mahiwagang nilalang. Ang mga nilalang na ito ay kakaiba at nakakatuwa. Ang ilan ay malalaki at nakakatakot. Ang iba naman ay maliliit at pilyo. Ang mga nilalang na ito ay nagmula sa iba't ibang kultura. Matatagpuan sila sa mga mito at alamat. Ang mga kwentong ito ay naikwento sa atin ng ating mga ninuno. Tinuturuan tayo nito tungkol sa mundo sa ating paligid. May mga nilalang na matulungin at mabait. Ang iba naman ay mapanganib at dapat iwasan. Ngunit lahat sila ay nagbibigay sigla sa ating imahinasyon. Ipinapaalala nila sa atin na marami pang hiwaga ang dapat nating tuklasin. Samahan ninyo ako sa paglalakbay sa mundo ng mga hindi pa natin kilala. Sa puso ng Asya, matatagpuan natin ang dragon. Ang mga dragon ay makapangyarihan at marangal. Kadalasan, sila ay simbolo ng suwerte at karunungan. Ang mga dragon sa Japan ay parang ahas ang anyo. Mayroon silang 4 na daliri sa bawat kuko. Ang mga dragon naman sa China ay may 5 daliri. Ang mga detalyeng ito ay mahalaga sa kanilang mitolohiya. Isa pang nilalang mula sa silangan ay ang kappa. Ang mga kappa ay nakatira sa mga ilog at lawa sa Japan. Sila ay mga pilyong espiritu ng tubig. Ang mga kappa ay may shell tulad ng sapagong at tuka na parang sa ibon. Mahilig sila sa pipino at sumo wrestling. Ang mga nilalang na ito ay hindi lamang mga kwento. Sila ay bahagi ng kultura ng mga bansang ito. Sa kabilang panig ng mundo sa Europa, makikita natin ang iba't ibang nilalang. Ang isang halimbawa ay ang unicorn. Ang mga unicorn ay puro at maganda. Sila ay simbolo ng kainosentehan at mahika. Ang mga unicorn ay may isang sungay na paikot sa kanilang noo. Ang kanilang mga sungay sinasabing may kapangyarihang magpagaling. Maraming kwento tungkol sa mga unicorn ang naikwento sa loob ng maraming siglo. Lumalabas sila sa sining, literatura at maging sa mga simbolo ng pamilya. Isa pang kamangha-manghang nilalang ay ang gnome. Ang mga gnome ay maliliit at matipuno. Nakatira sila sa ilalim ng lupa at nagbabantay ng mga nakatagong kayamanan. Ang mga gnome ay madalas na inilalarawan na may suot na matutulis na sombrero at mahahabang balbas. Kilala sila sa kanilang pagmamahal sa kalikasan at sa kanilang mga kasanayan sa paggawa ng mga bagay-bagay. Ang mga nilalang na ito ay mentuto sa atin tungkol sa mga paniniwala at kultura ng iba't ibang lugar. Tinuturuan tayo nito tungkol sa kalikasan at sa ating lugar dito. Bahagi 4, mga tagapagbantay at mga pilyo. Maraming nilalang ang nagsisilbing tagapagbantay. Halimbawa na lamang ang Sphinx ng sinaunang Egypt. Ang nilalang na ito ay may katawan ng leon at ulo ng tao. Ang Sphinx ay simbolo ng karunungan at lakas. Binabantayan nito ang mahalagang lugar at sinusubok ang mga naghahanap ng kaalaman. Ipinapaala sa atin ng Sphinx na maging matapang at matalino. Ang ibang nilalang naman ay mas pilyo. Ang Irish leprechaun ay isang magandang halimbawa. Ang mga leprechaun ay maliliit at may balbas na mga lalaki na mahilig magbiro. Kilala sila sa kanilang mga nakatagong palayok ng ginto sa dulo ng bahagari. Ipinapaalala sa atin ng mga leprechaun na tumawa at maghanap ng saya sa mga hindi inaasahang lugar. Ang mga nilalang na ito ay nagpapakita sa atin ng iba't ibang aspeto ng karanasan ng tao. Sinasalamin nila ang ating mga pangarap, takot at ating kagulfangyo. Bahagi 5, bakit tayo nagkukuwento tungkol sa mga ito? Bakit nga ba tayo nagkukuwento tungkol sa mga nilalang na ito? Ang mga kwentong ito ay hindi lamang libangan. Sila ay bahagi ng ating pamana ng kultura. Tinuturuan tayo nito tungkol sa ating kasaysayan at mga paniniwala. Ang mga kwentong ito ay tumutulong sa atin na maunawaan ang mundo sa ating paligid. Ipinaliliwanag nito ang mga natural na pangyayari at pag-ugali ng tao. Pinibigyan tayo nito ng pakiramdam ng pagkamangha at posibilidad. Ang mga kwentong ito ay nagtuturo din sa atin ng mahalagang aral. Tinuturuan tayo nito tungkol sa katapangan, kabaitan at ang kahalagahan ng pamilya. Ipinapaalala nito sa atin na igalang ang kalikasan at ang mga nilalang na ating kasama sa mundong ito. Higit sa lahat, ang mga kwentong ito ay nag-uugnay sa atin sa isang bagay na mas malaki kaysa sa ating sarili. Bahagi 6, panatilihing buhay ang mahika. Ang mundo ng mga mahiwagang nilalang ay malawak at nakakatuwa. Mula sa mga dragon, unicorn hanggang sa mga leprechaun, bawat nilalang ay may espesyal na lugar sa ating mga puso at isipan. Ang mga nilalang na ito ay nagpaalala sa atin na ang mundo ay puno ng mahika at hiwaga.
Kaya sa susunod na makarinig ka ng kwento tungkol sa isang kakaibang nilalang, huwag mong isipin na isa lamang itong alamat. Maglaan ng oras upang pahalagahan ang kwento. Isipin kung ano ang itinuturo nito sa atin tungkol sa ating sarili at sa mundo sa ating paligid. Panatilihing buhay ang mahika sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga kwentong ito sa iba. Hayaan mong lumipad ang iyong imahinasyon at tuklasin ng walang katapusang posibilidad ng mga hindi pa natin alam. Ang mundo ay mas magiging kawili-wili kung maniniwala tayo sa mga pambihirang bagay.